Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Dejar, pero ¿qué pasa? No, pues es que no me han dicho nada. Nakita mo ba o napanood ang isang viral video kamakailan lamang? May 13, 2025, araw ng Martes, nang nag-viral ang isang video sa internet ng isang babae habang siya ay naka-live sa TikTok. Sa video, may ininom pa nga ang babae at yakap-yakap niya ang isang baboy na stuffed toy. Maya-maya pa, may isang nakakabiglang pangyayari habang siya ay naka-livestream. At ikinagulat nga ito ng lahat ng nanonood sa kanya. Walang kaabog-abog ay bigla na lamang pinagbabaril ang influencer. At bago nga matputol ang video, may isang babaeng kumuha ng cellphone ng biktima. At sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang content creator. At sa video nga natin ngayon, kilalanin natin ang babaeng nag-viral at bakit nga ba niya iyon dinanas. At sino ang pinaghihinalaang suspect ng mga netizens? Ang biktima. Ang babaeng influencer ay kinilalang si Valeria Marquez, 23 years old. Ang babae ay ipinanganak ng taong 2002 sa Mexico. Si Valeria ay maganda, matangkad at sexy. Kaya naman hindi nakakapagtaka na siya ay naging isang model nang siya ay teenager pa lamang. 15 years old pa lamang si Valeria nang una siyang nagkaroon ng modeling projects. Hindi nagtagal, naging mukha na nga si Valeria ng iba't ibang mga brands sa Mexico. Taong 2021 nang sumikat si Valeria matapos niyang manalo sa Miss Rostro, isang beauty pageant sa Mexico. At mula noon, naging isang content creator na din si Valeria. At madalas nga siyang mag-post na kanyang mga picture at iba't ibang video ng kanyang araw-araw na buhay. May mga video din si Valeria na nagsasayaw o nagpapakute lamang sa kamera. Sa kanyang Instagram account, mayroon siyang 345,000 na followers. Bagamat borado na, mayroon naman siyang 100,000 followers sa TikTok. At hindi nakakapagtaka na nagtuloy-tuloy nga ang kasikatan ni Valeria at siya ay naging isang beauty influencer. Madalas siyang mag-share ng kanyang mga makeup tips at personal care routines. Kapag naman nagla-livestream ang TikToker, kinukwento niya sa kanyang live ang tungkol sa kanyang pamamasyal sa iba't ibang mga lugar at tungkol sa fashion. Bukod doon, lumalabas din si Valeria sa mga music video. At dahil nga sa pagpupursigi ni Valeria, nakapagpatayo siya ng isang beauty salon ng taong 2024. Ang salon ay tinawag na Blossom The Beauty Lounge Zopapan na matatagpuan sa Mexico. Bukod sa kanyang mga modeling career, nakatutok din si Valeria sa kanyang beauty salon. Timeline ng insidente. Bago ang krimen, ipinost ni Valeria ang usapan niya at ng kanya'y di umano'y ex-boyfriend. Sa pag-uusap, nag-aaway ang biktima at ang lalaki. Kasama sa mga screenshot ang tila banta sa buhay na natatanggap ni Valeria mula sa nasabi niyang ex-boyfriend. May isang larawan din ng binti ni Valeria na tila may mga pasa. Kasama din sa screenshot na sinasabi ng biktima na kung may mangyari sa kanyang masama o sa kanyang pamilya, ang kanyang ex-boyfriend lamang ang responsable dito. Dagdag ba doon, sinabi din ng influencer na konektado umano ang kanyang boyfriend sa maraming tao. At sa kabila nga ng mga banta, ipinagpatuloy ni Valeria ang kanyang buhay. At tuloy-tuloy nga ang pag-upload niya ng mga video sa TikTok. May 13, 2025 ang huling post ng biktima sa TikTok. Ito ay isang video na siya ay nakapalumbaba at may caption na, "Bakit sabay-sabay silang tatlo na iniwan ako? Wala silang mga puso?" Nang araw ng krimen, bandang tanghali sa salon ni Valeria, may dumating sa labas nito na lalaking naka-hoodie jacket at isa pang lalaki. Ayon sa mga staff ni Valeria, kaduda-duda nga ang mga lalaki. Hinahanap daw kasi ng isa sa mga lalaki si Valeria at sinabing may kailangan siyang ibigay na mamahaling regalo ng personal sa influencer. Nang sinabi ng staff na wala doon si Valeria, hindi umalis ang mga lalaki. Sinabi naman ng lalaki na aantayin niya ang biktima dahil may ibibigay nga siyang regalo. Hindi naman napansin ng staff kung nasaan pa nagpunta ang rider matapos nito. At sa pagdaan nga ng oras, nag-story naman sa kanyang Instagram account si Valeria. At sa mga posts, ipinopromote niya ang kanyang salon. Sunod naman ay nag-story ang biktima na siya ay nasa salon. Ang influencer ay nakasuot ng pink na damit at white na pants.
Pinaniniwalaan na ito na ang huling larawan ni Valeria bago siya pinagbabaril. At bandang 5:25 ng hapon nang nagsimula na si Valeria ng livestream sa TikTok. Nakaupo ang biktima sa harap ng kanyang cellphone at ang mga manonood niya nga ng mga oras na iyon ay umabot sa 7,500. Tulad ng mga nauna niyang video, nakikipagkwentuhan si Valeria sa kanyang mga viewers. Nagsabi nga ng biktima sa kanyang mga followers na masakit ang kanyang ulo ng araw na iyon. Sunod ay sinabi ni Valeria sa live na hindi na siya umiinom ng alak, hindi na gumagala sa iba't ibang lugar at tumigil na siyang sumama sa mga bandito o yung mga taong lumalabag sa batas. Sinabi din niya sa video na siya ay isa ng good girl. Sa isang screenshot ng live video, makikita na napatingin si Valeria sa bintana ng salon at medyo nagtataka ang kanyang itsura. Pagkatapos noon, may nag-comment sa live ng biktima kung mananatili ba siya sa salon ng buong araw. At sumagot nga ang influencer na hindi at papaalis na daw siya ng mga oras na iyon. At nang sunod nga ng yugto ng live na kwento ni Valeria na sinabi sa kanya ng trabahador na si Erica na may gusto daw magbigay sa kanya ng mamahaling regalo na nakalagay nga sa itim na plastic bag. Nawirdohan nga si Valeria dahil sinabi na magbibigay ng regalo na aantayin siya nito sa salon. At maya-maya pa may nagtanong ulit sa comment na kapag ba nakuha na ng biktima ang regalo ay aalis na ba siya sa salon. Sumagot si Valeria at sinabing baka hindi na niya maantay pa ang regalo dahil aalis na siya sa salon. Naikwento din ni Valeria sa live na bago siya dumating sa salon, may isang rider nga na gusto sanang sumundo sa kanya. Nagbiro nga si Valeria sa live na baka gusto lamang siyang kidnapin ng driver. Sinabi din niya na baka papatayin siya ng mga lalaking naghahanap sa kanya at ipinahayag niya sa video ang kanyang takot. Maya-maya pa, sinagot ni Valeria ang isang tawag sa kanyang isa pang cellphone. Hindi narinig ang sinabi ng tumawag pero sumagot si Valeria ng no. Yun pala ay napagkamalan si Valeria ng tumawag na siya ay si Karina na may utang umano sa isang kumpanya. Sa sumunod na parte ng kanyang livestream, makikita nga ang biktima na may dalang inumin sa paper bag. Pero hindi pa man niya naiinom ang inumin, tumayo siyang muli at dala na ng influencer ang isang baboy na pink na stuffed toy. Tuwang-tuwa si Valeria sa kanyang natanggap na stuffed toy. At bandang 6:30 nga ng gabi may pumasok na sa loob ng salon na hindi na nakunan pa sa livestream. Nang nakita ni Valeria ang lalaki, sinabi niya sa live na, "Ayan na sila." Binati pa ni Valeria ang lalaki na, Hola. Tinanong ng lalaki si Valeria kung siya ba si Valeria at sumagot naman ang influencer ng si o ibig sabihin ay oo. At paglipas nga ng ilang minuto, bigla na lamang napayuko ang biktima at napahawak pa nga sa kanyang tiyan. At dito na pala pinagbabaril ang sikat na influencer. Makikita naman na bago maputol ang livestream, ang mukha ng isang babae na tila in-off ang video. Agad naman tumakas ang gunman matapos ang pamamaril. Ang mga staff naman ni Valeria ay tumawag ng mga pulis para i-report ang krimen. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis at ambulansya. Idineklara naman ng mga paramedics na si Valeria ay patay na bago pa man sila dumating. Gulat na gulat ang mga manonood sa livestream ni Valeria na siyang nakawitness sa krimen. Ang investigasyon. Sa investigasyon, napag-alaman na ang lalaking bumaril kay Valeria ay sumakay sa isang motorsiklo na minamaneho din ng isa pang lalaki. Sinabi naman ng mga staff ni Valeria ang tungkol sa misteryosong mga lalaki na gustong magbigay ng regalo sa influencer. Hindi naman nasabi sa mga balita kung iisa ba ang gunman at ang lalaki na gustong magbigay ng regalo sa biktima. Si Valeria ay nagtamo nga ng isang tama sa tiyan at 2 tama sa ulo na kanyang agad na ikinamatay. Ayon pa sa mga reports, tingin ng mga pulis ay gun for hire ang 2 lalaking pumatay sa biktima. Kung pagbabasehan kasi ang mga salaysay ng witness, hindi kilala ng mga gunman si Valeria at malamang ay napag-utusan lang ito na gawin ang krimen. Kung matatandaan, tinanong pa nga ng gunman ang biktima kung siya ba si Valeria. Isa ding anggulo na tinitingnan ng mga pulis ang krimen na femicide. Ang femicide ay tawag sa pagpatay na ginagawa sa isang babae dahil sa kanyang kasarian. Talamak kasi sa bansang Mexico ang ganong klaseng krimen. Bagamat hindi pa rin malinaw kung sino ang nasa likod ng pagpatay, sinabi ng mga pulis na ang lugar kung saan nangyari ang krimen
ay mahigpit na kinokontrol ng isa sa pinakamakapangyarihang cartel sa Mexico, ang Jalisco New Generation Cartel. Pangkaraniwan na sa lugar ng biktima ang mga gun for hire at kilala nga sila bilang sicarios. Ayon pa sa mga pulis, sinisiyasat din ng mga otoridad kung ang pagpatay sa biktima ay konektado sa pagpatay sa isang dating kongresista. Dahil bago ang pagpatay sa biktima, may isang gun for hire din na pinatay nga ang isang kongresista ilang oras lamang matapos patayin si Valeria. May 15, 2025 nang lumabas sa isang balita na ang inuugnay na sospek sa pagkamatay ni Valeria ay ang lalaki na si Ricardo Ruiz Velasco. Si Ricardo ay kilala din bilang El Doble o El Tripa. Siya ay ang leader ng armadong grupo na Jalisco Nueva Generación Cartel o CJNG. Pinaniniwalaan din na si Ricardo ay isang makapangyarihan na drug lord. Sinasabi din sa mga balita na si Ricardo at Valeria ay nagkaroon ng relasyon ng ilang buwan. Sinabi nga din na nagkahiwalay na ang dalawa bago pa mangyari ang krimen. Mababasa din sa mga balita na kaya umano pinatay ni Ricardo si Valeria ay dahil nagsiselos ang lalaki dahil tumatanggap ang biktimang influencer ng maraming regalo mula sa kanyang mga fans. Pero wala namang naging update sa kaso kung inaresto ba ang lalaki. Mga teorya at sabi-sabi ng mga netizens. Nagkaroon naman ng iba't ibang teorya ang mga netizens matapos ang pagkamatay ni Valeria. Ang una nga nilang teorya, naniniwala sila na ang pumatay kay Valeria ay ang ex-boyfriend nito. Kung matatandaan kasi, nag-post ang biktima ng mga screenshot na nagsasabing kapag may nangyari sa kanyang masama, ang responsable lamang ay ang kanyang ex-boyfriend. Ang pangalawang teorya naman, sinasabi ng netizens na plinano umano ang pagpatay kay Valeria ng kanyang sariling best friend na si Vivian. Siya ang babaeng laging kasama ni Valeria sa kanyang mga video na halos hindi mo na nga mawari kung sino si Valeria at kung sino si Vivian. Marami ang naniniwala sa teorya na si Vivian ang mastermind sa krimen. Sinabi nga ng ilan na si Vivian ang nagpadala ng inumin at pig stuffed toy kay Valeria. Ayon sa mga netizens, nalaman ni Vivian na aalis na sa salon si Valeria matapos itong sabihin sa live ng influencer. At dito na nga nakatanggap ng mga text si Valeria mula kay Vivian na nagsasabing huwag muna siyang umalis sa salon dahil may delivery siyang ibibigay at gusto ni Vivian na makita sa livestream ang reaksyon ni Valeria tungkol sa delivery. Bukod doon, nabanggit ng biktima ang pangalan ni Vivian sa livestream. Ang stuffed toy daw umano ang nagsilbing identification para makilala ng gunman ang biktima. Ayon sa mga netizens, kakuntsaba ni Vivian ang trabahador ni Valeria sa salon na si Erica. Nahagip saglit sa live video ni Valeria si Erica. At si Erica din ang babaeng nahagip sa dulong parte ng livestream matapos ang nangyaring pamamaril. Sinabi pa ng isang netizen nang nakita ni Erica na binaril na si Valeria, hindi man lang daw ito nagulat, napasigaw o nabigla. Mas may pakialam pa si Erica na patayin ang livestream ng biktima bago saklolohan ang kanyang amo. Ayon pa sa isang netizen, isang lalaking nakamaskara na maganda daw ang magtiwala. Pero para sa kanya mas maganda nang hindi magtiwala. Dagdag pa ng lalaking nakamaskara, naniniwala siya na inggit ang ugat ng krimen. Naiinggit umano si Vivian kay Valeria dahil naihahalin tulad si Valeria sa karakter ni Barbie. Sa isang comment, sinabi ng netizen na parehong kaibigan ni Valeria, sina Vivian at Erica. At bago nga ang krimen, magka-text umano ang dalawa. Sinasabi din na sinetap talaga ni Erica at Vivian si Valeria para mapatay nga nila ang influencer. May mga kumalat din na screenshot na nagsasabing pag-uusap ng dalawang babae at patunay nga na pinagplanuhan nila ang krimen. Sinabi umano sa text ni Vivian kay Erica na dapat umayon ang lahat sa kanilang plano dahil hindi daw alam ni Erica kung ano ang kakaharapin niyang problema kapag pumalpak ang plano. Sumagot naman si Erica at sinabing natatakot siya sa pwedeng mangyari dahil baka may gawin sa kanya ang dalawang mga lalaki. Sinabi naman ni Vivian na walang gagawin ang mga lalaki kay Erica at dapat lang siguraduhin ni Erica na malayo siya sa biktima kapag dumating ang mga gunman. Inutusan din ni Valeria si Erica na patayin ang cellphone ng biktima kapag dumating na ang mga sospek. Sa mga text, sumagot muli si Erica ng oo at sinabing pinagkakatiwalaan niya si Vivian.
Mas lalong nagsuspecha ang netizen kay Vivian dahil ang bilis niyang mag-post ng nakakalungkot na mensahe tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pero para naman depensahan ang kanyang sarili, nag-post si Vivian sa kanyang Instagram account. Sinabi niya sa post na nagpadala nga siya ng inumin at stuffed toy kay Valeria. Pero sinabi niya na dati naman siyang nagpapadala kay Valeria ng inumin kapag ang biktima ay nasa salon. Hindi lang din daw siya ang nagpapadala kay Valeria ng kung ano-ano dahil madalas talagang makatanggap ng delivery items ang biktima. Dagdag pa niya, walang kaugnayan ang kanyang pinadeliver kay Valeria at sa nagpanggap na delivery rider na pumatay nga sa influencer. Naiintindihan umano ni Vivian ang staff sa salon na si Erica na agad nitong pinatay ang live stream para wala nang makakita pa sa kaawa-awang sinapit ng biktima. Humiling din si Vivian sa mga netizens na huwag siyang husgahan dahil hindi niya magagawang patayin si Valeria, lalo na at tunay na kapatid ang turing niya dito. Sa ngayon ay naka-off ang comment section sa mga social media account ni Vivian. At bago nga ang krimen, may video si Vivian at Valeria na nagsasayaw. Sa caption, sinabi nga ni Vivian na napakaganda niya at ni Valeria. At parang kailan nga lamang umano, halos magpatayan sila ni Valeria nang sila ay nag-away. Isa din sa pinagtataka ng netizens ay ang biglaang pagkaba ng TikTok account ni Valeria matapos niyang mamatay. Hinala ng ilan may kinalaman iyon sa pagkamatay nga ng influencer. Nakakalungkot naman na may mga mapanghusgang comment na nagsasabing kasalanan ni Valeria ang nangyari dahil pinili niyang maging boyfriend ang napakamapanganib na lalaki. At May 15, 2025 nang inihatid ang biktima sa huli niyang hantungan. Pribado ang naging seremonya at hindi nagpaunlak ng interview ang kanyang pamilya. May 16, lumabas naman sa TikTok ang isang babaeng nagpakilala na kaibigan ni Valeria. Sa video, sinasabi niya na gumawa siya ng video para sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Inuutusan ng babae si Erica na sabihin ang katotohanan sa mga pulis. Sana din daw ay lumutang na ang iba pang staff sa salon at ilahad sa mga pulis kung ano ang kanilang nakita sa krimen. Dagdag pa ng babae, wala namang nagawang masama si Valeria at bakit siya dumanas ng napakalagim na krimen. Binalaan din ng babae ang ibang tao na mag-ingat sa kanilang mga kaibigan. May kumalat din ng mga larawan ng lalaki na sinasabing ex-boyfriend ng biktima. At kumalat din ang larawan ng isang lalaking inaresto na yun umano ang may kinalaman sa pagbatay kay Valeria. Subalit ayon sa lalaking may-ari ng larawan, gagawa siya ng aksyon para magbayad ang mga taong nagpapakalat ng kanyang larawan dahil wala siyang kinalaman sa krimen. Hindi naman kinumpirma ng mga pulis ang tungkol sa mga kumakalat na larawan. Sa gitna ng lahat ng akusasyon at teorya, sinasabi ng mga pulis na gusto nilang linawin ang lahat na wala pang kinakasuhan sa pagkamatay ni Valeria. Lahat ng mga pangalan na lumutang sa social media ay hindi pa kumpirmadong may partisipasyon sa krimen. Ayon din sa kanila, patuloy umano ang investigasyon at ginagawa nila ang lahat para mahuli ang mga sospek o mastermind sa krimen. Lahat din daw ng anggulo ay kanilang sisiyasatin nang sa gayon ay mahanap nga ang pumatay sa sikat na influencer. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng kaso ni Valeria. Ang lahat nga ay umaasa na maaaresto at mapaparusahan ang taong responsable sa pagkamatay ng biktima. Kapag naaresto at napatunayang guilty ang pumatay kay Valeria, maaari silang hatulan ng 40 to 60 years sa pagkakulong. Ikaw, sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit pinatay ang influencer? Posible kayang kilala ng influencer ang taong nagpapaslang sa kanya? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!